Welcome back naman mga bossing sa ating Tagalog recap. Zangi ang mas malakas pa kay Goku at Saitama. Sa mga di pa nakaka-subscribe mag-subscribe na kayo dahil malaking tulong ito sa paglago ng ating channel. Para makaipon na ako ng pampakasal sa aking jowa na manloloko, hahaha peace lang bossing, 632 umpisahan na natin. Nakikita niya ang kinabukasan ni Phoenix Engine sa loob ng 5 segundo at maaari niyang husgahan ng maaga ang kanyang posisyon para umatake. Si Phoenix Engine ay namatay, ang kanyang katawan ay mabilis na nasusunog bilang paghahanda sa kanyang susunod na muling pagsilang. Sinamantala ng mga miyembro ng Tengu Team ang pagkakataong ito at mabilis na sumugod at pagkatapos ay kinuha ang mga espesyal na spray gun sa kanilang katawan. Nagsimulang mag-spray ang puting usok sa kanyang katawan. Iyon ay likidong nitrogen na maaaring mabilis na bawasan ang temperatura sa higit sa 100 degrees sa ibaba ng zero at maaari ring i-lock ang estado ng mga cell. Ito ang paraan na ginawa ng koponan ng Tengu upang harapin ang Phoenix Engine. Hanggat nakablock ang kanyang mga cell, maaari siyang mapunta sa hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan at hindi na muling mabuhay. Sa ilalim ng epekto ng paglamig ng malaking halaga ng likidong nitrogen, ang katawan ni Phoenix Yuanren ay nagyelo at naging isang puting iskultura ng yelo. Ang Phoenix Ren ay naging isang ice sculpture, ngunit bago pa makahinga ng maluwag ang lahat, isang naglalagablab na pulang apoy ang bumangon at natunaw ang mga kristal na yelo sa paligid. Ang Phoenix Ren ay muling isinilang mula sa abo, at nabigo ang kanyang ideya ng paggamit ng pagyelo para isil siya. Di bale, ilang beses na lang. Si Zhang Yi ay hindi nataranta. Binigyan siya ng Blood Grant ng kakayahang hulaan ang hinaharap. Kahit na walang basbas ng space power, kaya niyang patayin ang Phoenix Inner. Sa sandaling siya ay nabuhay na mag-uli, muling kinarga ni Zhang Yi ang bala at binaril sa ibang direksyon. Pagkatapos niyang hilahin ang gatilyo, lumipad doon si Phoenixin. Nandoon si Mayumi Taikuchi. Bumangga ang bala sa kanyang mabilis na gumagalaw na katawan sa ere, na parabang sinasadya ni Phoenix Inin ang bala. At nagkawatak-watak na naman ang katawan niya. Tawa pa rin ng tawa si Phoenix Ren bago siya namatay. Hindi mo ako mapapatay, hindi mo ako mapapatay. Walang pakialam na tumingin si Zhang Yi sa bumabagsak niyang katawan. Hindi kita kayang patayin pero kaya mo. Mabilis na lumipad si Huahua mula sa malayo, karga-karga si Yang Xingxin at Taikuchi Mayumi sa likod nito. Ang anghel ng pagnanasa sa likod ni Yang Xingxin ay itinaas ang kanyang busog at palaso, at isang itim na palaso ng puot ay nakatutok kay Feng Huang Yuanren. Kailangan mong barilin siya sa sandaling muling ihubog niya ang kanyang katawan. Seryosong paalala ni Mayumi Taikuchi. Salamat! Ngumiti si Yang Xingxin. Saktong tinutukan niya, at sa sandaling muling hinubog ni Phoenix Ren ang kanyang katawan, ang palaso ng puot ay tumagos sa kanyang malakas na dibdib. Hate yourself, Phoenix Engine! Nabuhay na mag-uli si Phoenix Ren nang maramdaman niyang may tumama sa kanyang dibdib. Walang nararamdamang sakit, ngunit hindi maipaliwanag na naramdaman niya ang matinding krisis. Isang hindi mapigil na pakiramdam ng pagkamuhi sa sarili ang bumalot mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ibinaba ang kanyang ulo, at nagtatakang tumingin sa kanyang dibdib. Walang mga sugat, ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam ng sobrang sakit. Naisip niya ang kanyang buhay. Siya ay ipinanganak na masamang tao mula noong siya ay bata pa. Gusto niya ang karahasan at kalupitan. Ang pagpatay ng mga ligaw na pusa at ligaw na aso sa tabing kalsada ang pinakamasaya niyang bagay. Ang malupit na karakter na ito ay inilihim niya sa harap ng kanyang mga magulang at kamag-anak. Ngunit ang mas mahabang emosyon ay pinipigilan, mas malakas ang mga ito ay rebound. Sa pagdating ng apokalipse, sa wakas ay nawala ang lahat ng kanyang pagpigil at nagsimulang harapin ang kanyang puso ng masaya. Ang unang napatay niya ay ang kanyang asawa na buong araw na siyang kinukutya dahil sa hindi sapat na kita para sa pamilya. Pagkatapos ng unang pagpatay, inabot siya ng wala pang 1 minuto para umangkop sa kilig sa kanyang puso at naging excited. Mula noon, siya ay nasa daan patungo sa pagpatay at pag-alis sa kamay. Napakaraming tao ang namatay sa kanyang mga kamay. Upang gantimpalaan ang kanyang sarili, espesyal niyang isinuot ang kanyang backpack pagkatapos ng katapusan ng mundo at nagsimulang maglakbay sa mga lugar na naranasan niya sa kanyang buhay. Pagkatapos, patayin ang mga karakter na nagkaroon ng sama ng loob sa kanya isa-isa.
Ang guro sa elementarya na nagpagalit sa kanya, ang kapitbahay na nagkaroon ng alitan sa kanyang pamilya, ang babaeng estudyante sa kolehiyo na maling nag-akusa sa kanya na sumilip sa subway, ang presid. Napakakapal na death note. Tinawag niya itong 100 tao na gusto niyang patayin pagkatapos ng katapusan ng mundo. At pinatay niya ang lahat ng makakaya niya. Upang makamit ang layuning ito, binuhay pa niya ang buong pamilya ng isang naghihingalong kaaway. Kapag ang kabilang partido ay nagpapahayag ng kanyang pasasalamat na may luha ng pasasalamat, pinapatay niya silang lahat ng may ngiti. Sa oras na ito, ang dibdib ni Feng Huangyuanren ay sobrang sakit. Napahawak siya sa dibdib niya, ang sakit-sakit na halos hindi na siya makahinga. Napabuga siya ng hangin na may luha sa kanyang mga mata at napaiyak ng mapait. Ano ang nagawa ko? Paano ko papatayin ang napakaraming tao? Ang ganitong uri ng kasalanan ay hindi matutubos kahit na mamatay ako ng 100 beses. I'm sorry sa pagiging tao. Ang boses ni Yang Xingxin ay lumutang mula sa malayo. Hindi mo kailangan ng 100 beses, sapat na ang isang kamatayan. Sumimangot siya, na may bakas ng pagkasuklam sa kanyang mukha. Ikaw na mabahong baboy, kasuklam-suklam na mutated pheasant, magpakamatay ka kaagad. Ang Phoenix Inanren ay nawalan ng motibasyon na mabuhay. Ang kanyang puso ay ganap na sinakop ng isang nakatutuwang kaisipan, kamatayan. Hindi na ako dapat nabubuhay sa mundong ito. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay lumuhod sa sirang larangan ng digmaan na may mahinang mga paa. Patayin mo ako. Si Phoenix Inin, na sumuko sa kanyang paniniwala sa buhay, ay hindi na maiiba sa mga ordinaryong tao kapag hindi na niya ginamit ang kapangyarihan ng Phoenix. Sa oras na ito, si Zhang Yi ay lihim na tinurok ang sarili ng compound no 2. Sa ilalim ng impluensya ng gamot, ang kanyang lakas ay pansamantalang nadagdagan, at kahit na ang espasyo na nasa bingit ng pagbagsak ay pansamantalang napigilan mula sa pagbagsak. Lahat ng tao dito sa Combat Command Center ay may parehong ekspresyon gaya ng lahat ng nasa eksena, at lahat sila ay tuwang-tuwa na tumayo. Bilisan mo, patayin mo siya. Patayin mo at matatapos din yan. Naiinip na sabi ni Zhu Zeng. Dapat ayusin ang usaping ito, kung hindi, bilang Commander-in-Chief ng Jiangnan Region, hindi niya ito maipaliwanag sa sinuman. Lahat ng nasa command center ay nakatingin din sa screen na may expectant at nervous expressions. Sige, tulungan na kita. Binuksan ni Zhang Yi ang magkaibang espasyo, at lumitaw si Heng Dao Shenkai sa kanyang kamay. Nakatingin kay Feng Huangyuanren na nakaluhod sa lupa na nagmamakaawa para sa kamatayan. Ang mga mata ng lahat ay nagpapakita ng puot at pananabik. Naiinis sa ginawa niya. Sabik dahil ang pagpatay sa kanya ay hindi lamang isang malaking karangalan, kundi isang malaking pakinabang din. Sino ang hindi gustong makakuha ng isang malakas na mapagkukunan ng antas ng kapitan? Ito ang dahilan kung bakit nag-inject si Zhang Yi ng compound no 2. Matapos maranasan ang pananaksak ng isang tao sa Blizzard City, hindi na siya nagtitiwala sa sinuman, kahit na sa mga miyembro ng Tengu team sa paligid niya. May mga pagkakaiba sa katayuan sa pagitan ng mga taong ito at sa kanya. Ngayong natapos na ang misyon ng pagkubkob at pagsugpo sa Eclipse Moon, nawalan na sila ng batayan para sa pagtutulungan. Sa makatuwid, kinailangan ni Zhang Yi na mag-ingat sa kanilang pagnanakaw sa pinanggalingan ni Phoenix Yuanren. Pero buti na lang at hindi rin bobo ang ibang tao. Bagamat nais nilang makuha ang pinagmulan ng Phoenix Inanren, hindi sila gagawa ng aksyon sa oras na ito. Kung tutuusin ang lakas ni Zhang Yi. Hakbang na naglakad si Zhang Yi 500 metro ang layo mula sa Phoenix Courtyard. Ang kanyang mga hakbang ay matatag ngunit mabagal, at hindi siya pabaya dahil malapit na siyang manalo. Ang isang taong naglalakbay ng 100 milya ay kalahating milya, at ngayon ay hindi na niya kayang magkamali. Pagkarating sa sniper range ng double doors ay agad niyang binuksan ang 2 pinto. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng kakayahang tumawid sa dobleng pinto, ang pahalang na kutsilyo sa kanyang kamay ay mabilis na iniwagayway palabas. Puff! Ang ulo ni Phoenix Yuanren ay itinapon ng mataas sa hangin at pagkatapos ay gumulong sa lupa. Napabuntong hininga ang lahat, lalo silang kinakabahan sa mga oras na ito. Matapos maghintay si Zhang Yi ng higit sa 10 segundo, bumalik siya kay Yang Xingxin at sinabing, maaari ko bang tanungin ang nyon na babaeng iyon kung paano makumpirma na patay na siya? Tumingin si Yang Xingxin kay Mayumi Taikuchi. Si Mayumi Taikuchi,
na naging tapat niyang aso, ay tapat na nagsabi, ang kanyang immortalidad na kakayahan ay isa sa aktibo sa sandali ng kamatayan. At ngayong hindi na siya muling nabuhay, nangangahulugan ito na hindi niya ginamit ang kakayahan at talagang patay na. Saglit na nag-isip si Zhang Yi, inilabas ang likidong nitrogen na baril, pinalamig ang katawan ni Feng Huang Yuanren, at pagkatapos ay binaril ito sa pira-piraso. Matapos ang ilang minutong paghihintay, nakumpirma na talagang patay na si Phoenix Infernal Ren. Walang mga sorpresa, at medyo nadismaya pa si Zhang Yi. Napaisip pa siya sa sarili niya, I'm so steady, if you don't make some changes, hindi ba ako magmumukhang tanga? Ang eksenang ito ay mukhang medyo may bahid, kaya't ang iba pang pangkat ng Tengu ay naging medyo naiinit. Kahit na ang pagiging mas matatag ay hindi isang masamang bagay. Pero medyo steady ang captain nila, di ba? Kahit anong mangyari, patay na si Phoenix Inanren. Ipinapahayag din ito na naging matagumpay ang labanan ng Blizzard City laban sa Eclipse. Nagkaroon ng isang pagsabog ng mabangis na tagay. Napaluha ang lahat ng miyembro ng pangkat ng Tengu, at tuwang-tuwa silang tumingala sa langit at sumisigaw na parang umiiyak at tumatawa. Matagal na nila itong pinipigilan para sa sandaling ito. Ito rin ay naglagay sa kanila sa ilalim ng labis na presyon. Ang Combat Command Center ay sumambulat din sa nasasabik na tagay. Si Zhu Zeng, na palaging mukhang seryoso tuwing weekday, ay nagpakita ng nakaka-relax na ngiti at ligtas na naupo sa upuan. Ang batang ito Zhang Yi sa wakas ay hindi ako binigo. Inayos ng bantay sa likod niya, si Sun Luxuan, ang kanyang lumang salamin, na walang imik na ekspresyon sa kanyang mukha, at napaisip, sa simula pa lang ay hindi mo inaasahan na ganito ang ugali niya, tama. Nilingon niya ang malaking screen. Kinuha ni Zhang Yi ang ulo ni Phoenix Yuanren. Hindi napigilan ni Sun Luxuan ng umiti at tumango ng palihim. Matagal na nila itong pinipigilan para sa sandaling ito. Ito rin ay naglagay sa kanila sa ilalim ng labis na presyon. Ang Combat Command Center ay sumambulat din sa nasasabik na tagay. Si Zhu Zeng, na palaging mukhang seryoso tuwing weekday, ay nagpakita ng nakaka-relax na ngiti at ligtas na naupo sa upuan. Ang batang ito Zhang Yi sa wakas ay hindi ako binigo. Inayos ng bantay sa likod niya, si Sun Luxuan, ang kanyang lumang salamin, na walang imik na ekspresyon sa kanyang mukha, at napaisip, sa simula pa lang ay hindi mo inaasahan na ganito ang ugali niya, tama. Nilingon niya ang malaking screen. Kinuha ni Zhang Yi ang ulo ni Phoenix Yuanren. Hindi napigilan ni Sun Luxuan ng umiti at tumango ng palihim. Napakagandang prospect ng batang ito. Ang kanyang potensyal ay maaaring mas malaki kaysa sa ilang mga kapitan ng investigasyon sa Blizzard City. Nakangiting lumapit si Lan Xincheng kay Zhu Zeng, yumuko ang kanyang baywang at bumati, binabati kita, Commander Zhu. Sa iyong pamumuno, matagumpay na nilipol ng rehiyon ng Jiangnan ang sumasalakay na mga kaaway na nagpapakita ng dakilang lakas ng ating Jiangnan region. Naniniwala ako na pagkatapos ng labanang ito, tiyak na mapipigilan nito ang mga kabataan sa ibang mga lugar at maiiwasan silang magkaroon ng anumang paghamak sa Jiangnan region. Si Zhu Zeng ay nasa mabuting kalagayan sa oras na ito. Ang pagdinig sa mga salita ni Lan Xincheng ay nagpaginhawa sa kanya. Ngunit hindi pa siya nahuhulog sa punto ng pagmamataas at kasiyahan. Bigla siyang may naisip. May sinabi lang si Zhang Yi sa akin. Sinabi niya na si Gao Changkong ay isang undercover agent sa Blizzard City. Sumimangot si Zhu Zeng, bakit nasabi ito ni Zhang Yi? Gao Changkong, wala siyang dahilan para makipagtulungan sa Eclipse Moon. Dito na natapos ang chapter 632. Sa mga di pa nakaka-subscribe mag-subscribe na dahil malaking tulong ito. Parang kabangon na ako sa panloloko ng aking jowa, haha, at dahil dyan parang gusto ko na din ma-rebirth, katulad ni Zhang Yi at gamitan sila ng kamui ay teknike. Salamat, paalam.